Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, at Mga Mineral. Bueno mga kaibigan, dito na tayo sa ating pong WhatsApp Water Doc segment kung saan umpisa pong tatalakayin ngayong araw ng ating Water Doc ang topic hinggil po sa LDL o low density cholesterol. Pakinggan po natin lipoprotein. So pakinggan po natin mga kaibigan ang part 1 ng hinggil po sa cholesterol. Mga kaibigan, dapat nga ba siyang katakutan? May good and bad cholesterol nga ba? Pakinggan po natin ang part 1 ng topic dito sa naging pagkikipagpanayam ng inyong lingkod kay Dr. Ren Paragas. Mga kaibigan, ito po ang tubig at mga minerals. Aba, medyo hinay-hinay mga kababayan. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, ang cholesterolemia. Alam niyo po ba na sa ating bansa na halos ang pagkain na yata isang passion, sinasabi po na isa sa bawat 3 katao ay mayroong mataas na cholesterol level. At ayon po sa pag-aaral ng DOST-FNRI, sinasabi na 31.3% sa bawat 7,700 Pilipino ay nasa borderline ng high to high cholesterol level. Pero meron nga bang good and bad cholesterol? Alamin natin yan kay Dr. Renato Paragas, ang Medical Director ng Ver1 Rev Enterprise. Ang issue natin, high cholesterol. Ito po yung masama. Ang cholesterol po is always regarded as the bad guy. At hindi ko masisisi dahil ito po yung sinasabi ng aking mga colleagues. Diba? Masyadong demonized ang term dyan, ang cholesterol. So ang tanong ngayon, masama ba talaga ang cholesterol? Bago natin sagutin yung tanong na yan, gusto kong alamin nyo kung ano talaga ang cholesterol. Ang cholesterol, ito po ay isang waxy, fat-like substance na nangyayari naturally in our body. Lahat ng mga organs ng ating katawan, meron yan. Ang cholesterol na kumakalat sa ating katawan, ito pa ay pinoproduce ng atay natin. And sometimes, pero very, very minimally, ito po ay galing sa mga pagkain na kinakain natin. Pero ito po, ayon kay Dr. Hayley Willacy sa kanyang librong Cholesterol, ang sinasabi niya, many foods contain cholesterol, but it is poorly absorbed by the gut into the body. Diba? Sabi, marami daw animal products na may fats, kaya lang hindi ito na-absorb dun sa bituka natin na pumasok sa ating katawan. So sabi niya, cholesterol that one eats in food has little effect on the body and blood cholesterol level. So maliwanag po yan ha. Kaya ako hindi ko natatakot kumain ng fats dahil ito ang sinasabi ni Dr. Willacy. So Doc, kahit pala kumain ako ng lechon, ng hamon, ng lechon kawali, ano pa man maraming karne, hindi ako dapat matakot sa cholesterol? Hindi po. At ito po ang i-discuss natin kung bakit. Katunayan, mamanji, cholesterol is very, very important to the body. At ito po yung dahilan kung bakit sila napakahalaga. Una, ang cell membrane na siya po yung wall ng cell is made up of cholesterol. At ang function ng cholesterol is it acts as the waterproofing substance of the cell. Para magkakaroon ng boundary yung cell at manalagi ang tubig sa loob, it has to be surrounded by cholesterol. Isa pa, ang cholesterol is the body's repair substance. Hindi gagaling ang sugat ninyo kung wala po yung cholesterol. Actually, yung peklat na nakikita natin as the healed wound is made up of cholesterol. Ang cholesterol is a precursor of vitamin D na kailangan sa iba-ibang biological processes including mineral metabolism. Kaya kung kulang kayo sa cholesterol, hindi mapuproduce ang vitamin D kahit kayo ay maghapon magbilad sa ilalim ng araw. Ngayon, ang bile salts, ito ay kailangan ng katawan natin para tunawin yung kinakain natin mantika is also made up of cholesterol. So kung wala po yun, mahirap pong kayong tumunaw doon sa fats na kinakain ninyo. Kaya yung mga tao may mababang cholesterol, nakakaroon sila ng problema na tunawin ang mga fatty food na kinakain nila. Ito pa, study shows that ang cholesterol is a powerful antioxidant
protecting us against cancer and aging. Diba? Makikita nyo talaga na iba-iba po yung sinasabi ng mainstream medicine sa mga ginagawa ng ibang mga researchers. Kaya, one of the side effects of taking cholesterol-lowering drugs is cancer. Nako. Kasi pinipigilan niya cholesterol by being antioxidant. Isa pa, ito pa ay napakahalagang function ng cholesterol. Ang main organic molecule sa utak po natin, mga 60% is made up of cholesterol. Kaya kung uminom po kayo ng gamot na pampatanggal ng cholesterol, lulusaw ang inyong utak, causing a condition known as transient global amnesia. Anong ibig sabihin? Pupunta kayo sa tindahan and all of a sudden, makakalimutan nyo kung ano yung bibilin nyo. Di ba? Meron kayong nakita, very familiar face, pero hindi nyo maalaala ang pangalan niya. At ito yung worst. Pupunta ka sa isang lugar, ngayon, uuwi ka na sa inyo. Bigla nyo makalimutan kung saan kayo uuwi. So, Doc, ito ba'y isang kaso ng Alzheimer's dahilan din dyan? No, it is not Alzheimer's, but it is the effect of trying to remove yung cholesterol in your brain, which is actually a part of your brain. So, kung yung parang chips, di ba, sa computer, pag inalis mo yung part ng inyong memory, mawawala ka ng memory, magiging blanco na po yan. Parang ganun ang ginagawa nyo. Isa pa, ang role ng cholesterol, siya po yung precursor o yung gumagawa ng iba't ibang hormones na produced by the adrenal cortex. Tulad ng glucocorticoids, sila po yung nagre-regulate ng blood sugar levels. Mineral corticoids, sila po yung nag-regulate ng mineral balance. Kaya kung pipilitin nyo na alisin ang inyong cholesterol, it's very dangerous. Actually, ang unang side effect ng gamot na pampababa ng cholesterol is yung muscle pain and weakness. Bakit? Kasi doon sa biochemical pathway sa pag-produce ng cholesterol, you would note that ang cholesterol is also made together with yung coenzyme Q10. Ito po ay isang enzyme na kailanganin ng muscles natin para mag-function ng maayos. At ito po ay nakakatakot pa, Ma'am Angie. Ang coenzyme Q10 is one of the most important substance to keep the heart muscles contracting regularly and for a prolonged period of time. Kaya isa sa mga side effects ng mga taong umiinom ng gamot na pampababa ng cholesterol is heart failure. So, pala, Doc, kung iisipin, yung mga taong takot na takot tuloy sa cholesterol dahil sa takot nilang magka-hypertension at magkasakit sa puso, ay yung mga tao tuloy na nagiging prone sa mga sakit na ito? Yes. Kaya ako, di ba, sinasabi ko doon sa mga patients natin, they should not fear cholesterol. And meron tayong solution dyan para hindi tumaas ang cholesterol. At yun po ay i-discuss natin sa ibang topic. Ayan, maraming salamat, Doc Ren. Kaya mga kaibigan, napakinggan nyo po ang importansya ng cholesterol. Sa susunod, tutukan nyo naman. Paano naman po natin bibigyan ng solusyon at iintindihin ang HDL at LDL? At ano ba yung tamang cholesterol level na dapat nasa inyo? Tutukan yan sa aming pong pagpapatuloy. Mga kaibigan, ito po ang palatuntunan, tubig at mga minerals. Patuloy po natin tinatalakay ang hypercholesterolemia. At si Dr. Renato Paragas ipapaliwanag sa atin ngayon. Ano ba itong LDL at HDL na to? Ang good and bad cholesterol? Doc Ren, pakipatuloy nga ang napaka-interesting topic na ito. Itong hypercholesterolemia, itong tinatawag din na dyslipidemia. Ang lipid kasi or lipid, ibig sabihin fats po yan. So, ang hypercholesterolemia is basically the presence of high levels of cholesterol in the blood. Ngayon, itong cholesterol, di ba, ang tawag nila ay dalawang types. Actually, it's more than two. But the most common that people are aware of is yung tinatawag nila HDL or high density lipoprotein at saka yung LDL or low density lipoprotein. Now, ang sabi nila, yung HDL or yung high density ang good at saka yung LDL or low density ang bad cholesterol. Pero para sa akin, wala pong good, wala pong bad. They are actually all good. Ngayon, you have to only understand kung bakit lumalabas yung tinatawag nilang bad, which basically is good. So, let me explain.
Ang dugo po natin is about 86% water. So, kung hindi kayo pala inom ng tubig or meron kayong ginagamit ng mga gamot o nagtitake kayo ng mga bagay-bagay, that would stimulate your kidneys to throw out more water than the volume of water na iniinom nyo. Ang mangyayari dyan, mababawasan yung percentage ng tubig sa inyong katawan. Ito po yung tinatawag kong unintentional chronic dehydration. When that happens, about 8% of water is lost in the blood. So anong mangyayari? Lalapot yung dugo. Pag lumapot yung dugo, there is an increased resistance of flow of yung thicker blood against the vessel wall. Ibig sabihin yung friction na nangyayari sa pagdaloy ng dugo na malapot, gagasgasin niya yung lining ng wall. Ngayon, pag tuloy-tuloy ang daloy ng dugo, remember that the heart pumps between 60 to 100 times per minute. So at a given point dun sa arteries, at that period of time, di ba, yung volume ng dugo na dumadaan dyan na malapot will cause injury dun sa lining. Ngayon, habang gagasgas ang lining ng wall, yung wall ng inyong blood vessel, ninipis po yan. Ngayon, habang giging manipis yung lining at malapot ang dugo, ang puso ay mangangailangan ng karagdagang puwersa na itulak ito mas malapot na dugo. And this will now cause an increase in blood pressure. So, pag tumaas ang blood pressure at naging mas manipis yung blood vessel wall, there is the risk na ang blood vessel, siya ay lolobo. Pag lumobo yung part na yan, ang tawag dyan is aneurysm. So kung tuloy-tuloy yung paglobo at pagnipis ng vessel at pagtaas ng blood pressure, ito po ay pwedeng sumabog. Ang tawag dyan, ruptured aneurysm. At alam po ninyo, di ba, na ito yung kinamatay nung artista na si Isabel Granada. At a very young age of 41 years. And yet, itong individual na ito is very active in life. So, para maiwasan ito, anong gagawin ng liver? It will produce cholesterol. Papadala niya itong cholesterol doon sa areas ng artery na na-injure. Ito para yung DPWH, di ba? Kung lubak-lubak yung kalsada para kuminis ulit, tatapalan nila ng aspalta po yan. Now, itong cholesterol would act para yung aspalto sa kalsada. Now, kung lumapot po yung dugo at tatapalan ng cholesterol yung ugat, alam natin na yung cholesterol ay fats. Ang fats ay madulas. So, kung yung malapot na dugo ay dadaan doon sa madulas na surface, magiging less ang burden ng puso para ibomba yung malapot na dugo. So, kung mas relax yung puso, sanhin nung cholesterol na nilagay ng atay doon sa vessel wall, hindi ba magiging pabor ito sa puso? So, kung pabor sa puso yung nangyari, should we call yung cholesterol na nandyan as good? Yes. Di ba? It's good. Kaya nakatulong siya ang sinasabi ng mga colleagues ko, it is bad. Dahil binabara daw yung ugat. Initially, hindi po babara yan. Babara lang niya if itong tao ay hindi niya i-correct yung kanyang pagka-dehydrate. So, pag tuloy-tuloy siya hindi inom ng tubig at palapot ng palapot yung dugo, dadagdagan ng atay yung layer ng cholesterol hanggang yung diameter ng daluyan ng dugo sa ugat ay liliit at sisikip. And later on, it will cause obstruction. Now, the reason why nangyari yan is because of the lack of water sa katawan. So, kung gusto nyo i-correct yung cholesterol level nyo and to reopen yung clogged arteries, the best thing for you to do is to drink adequate volume of water, purified drinking water, which is 50 ml per kilo per day. Wala kayong ibang iinumin yan, lalo ng mga caffeinated substances like coffee, tea, soft drinks, energy drinks, pati chocolates, okay, at tas kaalak. Iwasan po yan. And by doing so, you'll be able to eliminate yung cholesterol na naka-deposit dun sa inyong arteries, ibabalik po yan sa inyong liver to be used again for future use. Pero Doc, pwede bang pakipaliwanag mo ng mas malinaw sa ating mga kabayan yung paano nagkakaroon ng shift from HDL going to LDL, yung ginagamit na ng body sa ating katawan? Kasi yun ang laging ginagawang dahilan ngayon para katakutan ng cholesterol eh. Okay, ganito po yun.
Di ba kanina sinabi ko na gagawa ng cholesterol yung liver at papadala niya doon sa injured artery. Magdideposit yung sa arteries. Ang tawag ng aking mga kasamahan dyan, bad. Kasi it deposits doon sa arterial wall. So it's the LDL na. This is LDL, Okay. di ba? But sa totoo lang, is it bad? Hindi naman, di ba? Because it's protecting the arteries. Ngayon, kung properly hydrated ka na at hindi na kailangan yung cholesterol, babawin ng atay yung cholesterol and therefore yung deposited na cholesterol dyan, aalis, babalik sa liver. At ito yung tinatawag nilang good. Kasi nagdi-dislodge na siya dun sa arteries. Ayun. Actually, you would note that the body is trying to protect itself. But it is not because you nakumain ka ng mantika and it's not good, it's not bad. It is there for a purpose. And it lives there after it has served its purpose. Ayun. So yung nandyan, yun ang LDL, yung bumalik sa liver, yun po yung tinatawag na HDL. Ayun, kaya naman pala, akala lang natin yon bad, nung pala good. Mga kaibigan, bukas pag-uusapan po natin, ano naman ba ang epekto ng pag-take nyo ng medicines laban sa pagtaas ng cholesterol at paano naman makakatulong ang tubig at mga mineral sa ating pong mga kababayang may problema sa cholesterol. So mga kaibigan, bibigyan daan na po natin ang aking naging pagkikipagpanayam kay Dr. Ren Paragas. Ang last part ng topic tungkol po sa hypercholesterolemia, tungkol sa cholesterol. Ang part 3 nito mga kaibigan ngayon na dito po sa ating programang Tubig at Mga Mineral. Ito po ang tubig at mga minerals. Kasama ko pa rin si Dr. Renato Paragas. Tuloy nating pag-usapan ang hypercholesterolemia. Nalaman natin hindi pala dapat katakutan si cholesterol dahil tulong siya. Pero Doc, marami pong gamot, mga synthetic medicines na binibigay sa mga taong may mataas na cholesterol sa kanilang katawan. May epekto po ba ito sa ating katawan? Meron, Mamanji. Ito yung tinatawag na statin drugs. An example yan is atorvastatin, simvastatin, lovastatin, pravastatin, at iba pang mga statin drugs. Ito po yung nagiging mechanism ng action ng mga statin drugs. Ang cholesterol actually begins the production from acetyl coenzyme A. And down the line, yung chemical reaction from acetyl coenzyme A, ito ay magiging 3-hydroxy 3-methyl-glutaryl coenzyme A, and with the effect of yung enzyme na 3-hydroxy 3-methyl-glutaryl coenzyme A synthesis, pinipigilan yung reaction na ma-convert ito sa mevalonate. Now, ang ginagawa ng statin drugs, pinipigilan yung effect ng HMG coenzyme A to reductase para yung chemical reaction ay hindi matuloy. Kasi kung matuloy, at the end, yung end product is cholesterol. However, dito sa process dito, there are important elements na napipigilan din sa production ng cholesterol. Ito yung coenzyme Q10, squalene, at saka dolicol. Ngayon, pag ang cholesterol ay hindi na puproduce kasama ang ibang mga substances na kailanganin ng katawan natin tulad ng coenzyme Q10 at squalene, magkakaroon ng matinding effects. Ang tawag dyan is adverse effects ng drugs. Ang una dyan is rhabdomyolysis. Ano ito? This is plainly muscle pain and muscle weakness. Actually, meron mga ibang studies na sinasabi that even one dose of taking these drugs would cause muscle pain and weakness. Ito yung problema. Ang puso natin is a very, very muscular organ. So, kung mawala yung coenzyme Q10, it will be one of the things that will cause heart failure. Kaya kung kayo ay may alta presyon or anything that is related to your heart at na-prescribean kayo ng gamot tulad ng simvastatin at saka yung atorvastatin at ang feeling nyo para kayo nanghihina, ito ay side effect ng gamot. Now, aside from that, the other adverse effects ng gamot ay peripheral neuropathy. Diba? Yung ugat nyo madadali.
nadadamay. And syempre, dahil humina ang inyong puso, makakaramdam kayo ng dizziness. Aside from that, you will experience cognitive impairment. Ang sikat dito ay yung transient global amnesia. Tulad na nabanggit ko in the previous session, di ba? Ang ibig sabihin nito is, makakalimutan nyo po pangalan ng mga kakilala nyo. Pupunta kayo sa tindahan, bigla nyo makalimutan kung ano yung bibilin nyo. At ang pinakadelikado po dyan ay lumabas kayo sa bahay. Ngayon, hindi nyo na alam kung saan na kayo uuwi kasi nakalimutan ninyo ang inyong address. Maliban doon, this will cause cancer, depression, at saka pancreatitis. Kaya kung marami ngayon na statistics na nakakaroon ng cancer at saka depression, maaaring itong gamot na ito ay contributory to that. Kaya pala, Doc, ang mga may hypertension na mga edad na, hindi lang nagiging sabi ululyanin, meron pa sinasabing masyado ng maarte, masyado ng maramdamin, dahil epekto ito ng gamot na tinitake nila. Yes. At meron pang mga ibang adverse effects yan. Tulad ng blood sugar problems, typically yung mga diabetics, pwede kayong magkaroon ng manas, mineral deficiencies, chronic inflammation. Kaya siguro yung arthritis nyo at yung pananakit katawan nyo hindi nawawala dahil dito. Difficulty in healing, allergies, asthma, reduced libido, infertility, at mga ibang mga various reproductive problems. So, paano, Doc, makakatulong ang tubig at mga mineral sa mga taong may mataas na kolesterol sa ganyan pong mga kondisyon? Binanggit ko nung umpisa ng topic natin that ito po ay sanhi ng condition na tinatawag na unintentional chronic dehydration. Ito po yung nagtitrigger doon sa liver na mag-produce ng maraming cholesterol because ang cholesterol po is the body's waterproofing element. Ngayon, kung napapansin ng katawan natin na sagana po siya sa tubig, hindi niya kailangan protektahan yung mga cells. So it will now reduce the production of cholesterol at doon lang bababa ang inyong cholesterol level. Remember that fats and water, they do not mix. Actually, yung level ng cholesterol at saka yung amount of water in the body is inversely proportional. Pag tumaas ang tubig sa katawan, bababa ang cholesterol. Pag bumaba ang tubig sa katawan, tataas po ang cholesterol. Okay? So, inverse. So, for you to naturally bring down your cholesterol levels, kailangan you are properly hydrated. At gano'ng karaming tubig ang kailangan inumin? Which is 50 ml per kilo per day. Ngayon, kung paano nyo inumin ito, you could come to our office. We will help explain to you yung tamang procedure ng proper hydration. How about sa panig po ng Ionic CMD, Doc? Ano yun sa particular na mineral ang makakatulong talaga sa mga tao may mataas na cholesterol? Actually, a study shows that ang magnesium, which is the main ingredient of ating Ionic CMD, plays a very vital role pagdating sa control ng ating cholesterol level. Because ang ginagawa ng magnesium, nililimit niya yung cholesterol doon sa kanyang function lang, sa production ng hormones, sa maintenance ng cell membrane. So, maliban doon, hindi na niya papaproduce ng liver na mahigit pa. Isa pa, babagalan niya yung enzymatic reaction ng HMG coenzyme A reductase. Siya yung in charge sa production ng cholesterol. And therefore, we could say that yung magnesium na siya yung pangunahing sangkap ng ating Ionic CMD is a natural statin. When you say statin, ito po yung gamot na pinipigilan niya yung production ng cholesterol. Aside from that, ang ginagawa po ng magnesium is ini-improve niya yung cholesterol levels by, number 1, magkakaroon ng better lipid metabolism, binababa niya ang total cholesterol level, ini-increase niya yung good cholesterol, binababa niya yung bad cholesterol o yung LDL plus yung production of triglycerides. And additional benefit ng magnesium is binabawasan niya yung pagkalapot ng dugo because ang magnesium is a natural anticoagulant or antiplatelet aggregant. Okay, maraming salamat, Doc. Yan yung huling bahagi ng topic tungkol sa LDL at HDL o yung tinatawag nating cholesterol. So sana marami kayong natutunan, ano? At sa mga katanungan pa kayo, punta kayo sa ating office at tuturuan namin kayo kung paano makokontrol ang inyong cholesterol.
Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral.